Huwag niyo pong kalilimutan mga boss, tutukan niyo at obserbahan ang kanyang unang droppings pagdating sa umaga. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa kung paano natin makontrol ang body moisture ng ating mga panlaban. Tara, samahan niyo ako. Pipilitin kong may paliwanag sa inyo mga boss ang aking diskarte kung paano ko kinukontrol ang moisture ng aking mga manok bago pa man dumating ang oras ng kanilang laban. Ang aking programa sa pagkontrol ng body moisture ng aking mga manok ay katulad ng programa na ginagamit natin sa ating mental conditioning. At para maintindihan natin mabuti mga boss, ay reviewin natin ang 3 araw na unang bahagi at 7 days before fight mga boss. Ito ay punong-puno ng stress dahil sa oras ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw ay pinupurga natin ang ating panlaban. At pagdating ng alas 7 ng umaga ay yun namang kanilang almusal. At pagdating ng alas 8 ng umaga ay yun namang kanilang paligo na lublob. At syempre, pagkatapos nilang maligo mga boss, ay balik sa cording area para ibilad natin sila hanggang sa matuyo. At pagdating naman ng hapon mga boss, para makasiguro tayo na hindi sila sisipunin during sa kanilang keeping stage, tayo ay magbibigay ng bacterial flushing sa oras ng alas 7 pagkatapos ng kanilang hapunan. Pagkatapos ng kanilang matinding stress, ay bibigyan naman natin sila ng relaxation. At sa 5 days before the fight mga boss, ay yung pagbibigay naman natin sa kanila ng enjoyment. So malinaw na mga boss, nabigyan natin sila ng stress, napag-relax na natin sila, at nabigyan na rin natin sila ng enjoyment. Diretso na tayo mga boss sa ating topic na body moisture. Ganito po ang diskarte na aking ginagawa. Sa 7 days before the fight, ibig sabihin, galing tayo sa kanilang conditioning stage. Ang pinapainom ko sa kanila mga boss dyan ay ad libitum, na ang ibig sabihin ay 1-2 sawa. At ganun din po ang aking ginagawa bandang hapon mga boss, dahil sa araw na to mga boss ay punong-puno ng stress, kailangan nila ng sapat na tubig para sa kanilang mabilis na pag-recover. Sa bandang hapon, ganun din po ang aking ginagawa. 1-2 sawa ang aking binibigay na tubig sa kanila. Pero pagdating ng 6 days before the fight mga boss, ay inuumpisan ko na ang pag-control ng tubig na papasok sa kanilang katawan. At magmula sa araw na to mga boss, 6 days before the fight, tandaan ninyo, hindi ko na po hinahayaang uminom yung aking mga panlaban. Sinisigurado ko sakto at tamang-tama ang kanilang natatanggap na tubig mula sa almusal ng 6 days before the fight hanggang sa kanilang hapunan, at ganun din po sa almusal at hapunan. Sa 4 na pagkakataon na yan mga boss, sinisigurado ko na yung water intake ng aking panlaban ay pare-parehas. Pagdating sa kanilang final sparring na yan mga boss, at sila ay nag-perform ng maayos, ibig sabihin yung aking ginawa na pag-control ng kanilang water intake 2 days before their final sparring ay tama. At ang diskarte ko mga boss para siguradong consistent at walang labis ang tubig na binibigay ko sa aking mga panlaban ay sinusukat ko mga boss sa pamamagitan ng ringgilya bago ko ibigay sa kanila. At katulad nung unang nasabi ko sa inyo mga boss, magmula 6 days before the fight mga boss, ay hindi ko na sila hinahayaang uminom ng kusa. Kaya ang ginagawa ko, sinusumpak ko na mga boss yung tubig na gusto kong ipainom sa kanila direkta sa kanilang bunganga pagkatapos nilang kumain. At syempre, ang inyong tanong mga boss ay kung gaano kadami ang aking
binibigay. Pwede kayong magdagdag bawas depende sa resulta, at ang aking basihan mga boss ay yung kanilang body weight. At ang dami ng aking binibigay sa manok na 2 kilo ang bigat ay 2 ml din po pagkatapos ng kanyang almusal. At ganun din po ang dami ng aking binibigay na tubig pagkatapos ng kanyang hapunan 6 days before the fight. At ganun din po ang dami ng aking binibigay na tubig sa kanyang almusal at hapunan 5 days before the fight mga boss. At para maliwanag mga boss, hindi kayo malilito, pag 2 kilos ang bigat ng inyong panlaban ay 2 ml din po ang tubig na inyong ibibigay sa kanyang almusal at hapunan. Tutukan nyo mismo yung sarili nyong manok kung angkop ba yung tubig na binibigay nyo para sa kanyang inumin. Kung mas maliit na manok ang inyong kinokondisyon, ay bawasan nyo rin po yung tubig na inyong binibigay. At kung malaking manok, ay syempre mga boss, dagdagan nyo rin po yung tubig na kanilang iniinom. At wala po tayong ibang basihan mga boss, dahil ang ating manok ay hindi po nagsasalita, hindi po natin siya nakakausap, kundi yung kanilang magandang ipot pagdating sa umaga na nasa kanilang kulungan. I-check nyong mabuti bago natin sila i-spar, at magbabase na naman tayo mga boss sa moisture ng kanilang ipot at sa resulta ng kanilang laro sa ating final sparring. Now, nandito na tayo mga boss sa ating final phase ng ating pagkukontrol ng moisture intake ng ating mga panlaban. Tutukan yung mabuti mga boss ang adjustment na aking ginawa. Assuming mga boss na maayos yung ipot ng ating mga manok before ng kanilang final sparring at napakaganda ang kanilang nilaro, pagpasok natin sa final phase ng ating carbo loading period, ganito mga boss ang adjustment na aking ginagawa sa kanilang water intake. Balik tayo sa ating example na bigat ng manok na 2 kilos body weight mga boss. Pagdating sa unang araw ng ating carbo loading stage, ang pinapainom ko na lang sa 2 kilos na manok ay 1.5 ml na lamang mga boss, umaga't hapon. At pagdating naman sa 2 days before the fight mga boss, 1 ml na lamang, umaga't hapon mga boss. Ibig sabihin 1.5 ml sa umaga at 1.5 ml sa hapon. Ganon din po mga boss, sa 2 days before the fight, 1 ml sa umaga at 1 ml na lamang sa hapon. At sa 1 day before the fight mga boss, ang aking ipinapainom na lang sa aking panlaban ay 0.5 ml na lamang sa umaga at 0.5 ml na lamang sa hapon. 1 day before the fight mga boss. At maaring magtanong kayo mga boss at kabahan na napakaliit na lamang yung kanilang water intake. Huwag po kayong kabahan mga boss, dahil mayroon po tayong another source of moisture in solid form sa pamamagitan ng ating binabad na corn grits, nilagang puti ng itlog at saging na saba, 4 drops na liquid form galing sa ating Lactamino XE at secret weapon. Kaya kahit nagbabawas tayo mga boss ng kanilang liquid intake sa pamamagitan ng tubig, sakto lamang po para sa kanilang pangangailangan. Hinahayaan ko lang mga boss na ma-utilize at magamit mismo ng ating panlaban yung kanyang reserve na body moisture mga boss. Huwag nyo pong kalilimutan mga boss, tutukan nyo at obserbahan ang kanyang unang droppings pagdating sa umaga. Walang makakapagsabi sa inyo mga boss kung nasa tamang moisture ang inyong manok, kundi yung kanyang droppings o kanyang unang ipot sa umaga. Kailangan yung kanyang ipot ay mamasa-masa at hindi masyadong tuyo. Araw-araw, dapat i-check ninyo yung unang ipot ng inyong panlaban
At mula doon mga boss, makakapag-adjust kayo at malalaman ninyo kung kailangan nyo bang dagdagan yung tubig na inyong ibinibigay sa inyong manok or hindi. At katulad sa example natin sa ating pointing stage mga boss, kung sakali na ang ating manok ay mapapalaban ng alas 3 ng hapon, ay hindi ko na po siya pinapainom mga boss ng tubig. At katulad ng example natin mga boss, kung ang aking manok ay mapapalaban sa alas 3 ng hapon, hindi ko na po siya sinusumpakan ng tubig pagkatapos ng kanyang almusal ng alas 7 sa umaga. Para sa akin, sapat na yung egg white at corn grits na panggagalingan ng kanyang body moisture para sa kanyang laban pagdating ng alas 3 ng hapon. Shoutout po kay Boss Noel Gregas. Sana ay nabigyan ko kayo ng konting idea para po sa pagkontrol ng body moisture ng ating mga panlaban. Mabuhay ka Boss Noel. At maaring tanungin niyo mga boss, paano ang ating gagawin kung biglang umulan or umuulan tapos biglang umaraw? At yan po ang ating tatalakayin sa susunod na vlog, ang body moisture troubleshooting mga boss. Ako po ay hindi eksperto pero eksperyensyado. Maraming salamat, hanggang sa muli, bye for now!